sadyang hindi ko inasahan na darating sa akin ang isang gabing tulad nito. Nang gabing iyon, habang ang alon ng dagat sa tag-ulan ay humahampas sa labas ng bintana, sa gitna ng kadiliman, hinawakan ng kanyang kamay ang kamay ko, at pakiramdam ko ay hihinto ang aking pahinga. Magaspang at malaki ang kamay na iyon. Isang kamay na sa bawat kasukasuan ay bakas ang mataon, nasa loop ng dekada ay martilyo, lagari, at manibela lamang ang hinawakan. Ngunit nang hawakan ako ng kamay na iyon, bakit tila napakaingat nito, na para bang isang taong takot na may mabasag, dahan-dahan, napakabagal ng bawat galaw. Ang gabing kasama siya ay tila walang katapusan, ngunit ang tunay na kamangha-mangha ay ang nangyari pakatapos ngang lahat. May ibinulong siya habang idinadampi ang kanyang malabi sa aking noo. At sa isang salitang iyon, may kung anong gumuho sa lublub ko. Ang kuwentong ito ay nagsimula isang linggo na ang nakalipas, sa isang maulang gabi. Bago magsimula ang kuwento, mangyaring mag-subscribe at i-like muna. Noong araw na iyon, pauwi ako galing pamamalengke. Ang 15 minutong lakad mula sa palengke kung saan bumili ako ng isang blok ng tokwa, isang bungkos ng kangkong, at isang tray ng itlog hanggang sa aming apartment ang pinakamahabang sandali ng aking paglabas sa buong araw. Dumilim ang kalangitan at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi ako nakapagdala ng payong, kaya't niyakap ko ang bayong sa aking dibdib at binilisan ang aking mga hakbang. Sa kalagitnaan ng eskinita, nabasa at napunit ang ilalim ng supot. Kumalat ang kangkong, at 2 itlog ang nabasak sa semento. Basang-basa sa ulan, umupo ako para damputin ang kangkong, ngunit walang ni isang taong dumadaan. O baka mayroon man, ngunit sino nga ba ang papansin sa isang babaeng nasa 50 anyos, basang-basa, na nakaupo sa sahig at namumulot ng gulay? Noon, isang sasakyan ang huminto sa likuran ko. Tumigil ang ugong ng makina, bumukas ang pinto sa driver's side, at isang matangkad, payat na lalaki ang tahimik na bumaba at umupo sa tabi ko. Walang imik. Sinimulan niyang pulutin ang mga nakalat na kangkong at isinilit sa isang bagong supot. Nagulat ako at napaangat ang aking ulo. Ayos lang po, halos automatiko kong nasabi. Ngunit hindi siya sumagot, tinali na niya ang supot at inilagay sa likod ng kanyang sasakyan. Saan po kayo? Isang mababa at maikling boses. Tila hindi ito isang tanong kundi isang pahayag. Iyon na ang huli niyang sinabi. Nang hindi alam ang gagawin, naupo ako sa passenger seat. Nang isara niya ang pinto, tila humina ang ingay ng ulan. May kakaibang amoy sa loob ng sasakyan. Hindi naman kakaiba, siguro mas tamang sabihing hindi pamilyar ngunit nakakaginhawang amoy. Amoy ngang kahoy. Ang mabango at maalinsangang amoy ngang lumang nara, na banayat na kumapit sa mga upuan at kisame. Ang kanyang kamay ay nasa manibela, at napansin kong napakalaki nito. Makapal ang bawat kasukasuan at may mga ugat sa ibabaw, ngunit habang inaayos niya ang aking supot kanina, napakamaingat niya, isang bagay na naalala ko habang nakukunwari akong nakatingin sa labas. Nang sabihin ko ang address ng apartment, isang beses niya akong tiningnan at bahagyang ibinaling ang ulo. Tagaroon din po ako. Makapitbahay tayo. Huwag na po kayong magbayad. Sa sinabi niyang iyon, nagbukas akong bibig ngunit isinara rin. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat o tumanggi. Sa pag-alinlangan ko, lumiko na ang sasakyan sa eskinita ng aming apartment. Sa bawat paggawi ng wiper sa salamin, kumikislap ang ilaw ngang gusali sa likod ng ulan. Ang loop ng sasakyan ay puno lamang ng amoy ng kahoy at tunog ng ulan. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng apartment, nauna siyang bumaba at kinuha ang supot mula sa likuran. Susubukan ko sanang kunin ito sa kanya, ngunit paakyat na siya sa hagdanan patungong ikatlong palapag. Sumunod ako sa kanya, at kahit hinihingal na ako, hindi natinak ang kanyang pahakbang habang bitbit ang supot sa isang kamay. Ang lakas na iyon ay hinubog ng pagitan ng pagiging karpintero at pagmamaneho ng sasakyan,
Isang bagay na hindi ko pa alam noon. Ngunit kahit sa edad niya, ramdam na matipuno ang kanyang katawan sa ilang baitang lang ng hagdanan. Inilapak niya ang supot sa tapat ng Unit 302 at akma na sana akong yuyuko para magpasalamat. Ngunit, huminto siya sa pinto sa tapat mismo ngang sa akin at kinuha ang kanyang susi. Dito po kayo nakatira? Opo, sa 301. Isang pader lang ang pagitan. Ang ibig sabihin, dito pala nakatira ang lalaking ito. Bago pa ako makapagsalita muli, naksara na ang pinto ng 301 at naiwan akong mag-isa sa pasilyo. Inayos ko ang mabasang pinamili sa ref at binuksan ang rice cooker. Nagugas ako ang bigas at isinalang isang takal, palaging isang takal. Ang makamay na ito, nasa loob ngang 32 taon ay nahanda ngang pakain para sa daan-daang tao sa isang tiyantein, ngayon ay naglalagay na lang isang takal na bigas sa kaldero. Iyon na ang buong araw ko. Malamig pa rin ang aking balikat na nabasa ng ulan, at tulad ng dati, isang hapagkainan na may isang ulam at kanin na hindi ko maubos ang naghihintay sa akin. Ngunit may kakaiba ngayong gabi. Sa likod ng lamig, may ibang pakiramdam na naiwan. Ang amoy ng kahoy, ang tunog ng wiper, ang pag-angat ng malaking kamay sa supot, ang mababang boses na nagsabing, "Magkapitbahay tayo." Kumuha ako ang isang subo, ibinaba ang kutsara, itinaas muli, at ibinaba ulit. Mula sa kabilang pader, may mahinang tunog ang pakpukpok. Hindi ko matukoy kung martilyo o paglililok ng kahoy, ngunit ito ang unang pagkakataon mula nang lumipat ako sa apartment na ito na naramdaman kong may tao sa kabilang pader. Nagtalukbong akong kumot at bumulong. Sa edad kong ito, ano ba itong kahihiyan? Umikot-ikot ang mga salitang iyon sa ilalim ng kumot. Ngunit ang amoy ng kahoy na naiwan sa aking ilong ay hindi mawala-wala. Hindi pa rin bumabalik sa normal ang tibok ng aking puso, at habang nakapikit, naalala ko ang maliit na unan sa passenger seat ng sasakyang iyon. Noon, hindi ko talaga alam na ang 5 minutong iyon sa loob ng sasakyan ay ganap na magpapabago sa aking buhay. Kinabukasan ng umaga, habang dala ang supot ng basura, nakita kong bukas ang pinto ng 301. Sa loob ng entrada, isang pares ng lumang sapatos na pantakbo ang mayos na nakalagay. Mula sa loob, lumabas ang lalaki habang isinasara ang zipper ng kanyang jacket. Mukhang kararating lang niya mula sa pamamasada sa madaling araw. Bakas ang pagod sa kanyang mukha, ngunit tuwid pa rin ang kanyang likod. Hinikpitan ko ang hawak sa supot ng basura at yumuko. Salamat po talaga kahapon. Umulan na, binitbit niyo pa ang dala ko. Tumango lang siya ng isang beses at isinara ang pinto. Hindi ko alam kung tinanggap niya ba ang pasasalamat ko o hindi. Naiwan akong mag-isa sa pasilyo, nakatingin sa saradong pinto. Ang unang pumasok sa isip ko ay suplado siya, ngunit kasunod nun, sumagi ang amoy ng kahoy sa loob ng sasakyan kagabi. Kakaibang tao, sabi ko sa sarili. Tahimik lang ba o walang pakialam? Tinanong ko ang sarili ko habang pauwi mula sa pagtatapon ng basura, ngunit walang sagot na dumating. Lumipas ang 2 araw. Pagkawi ko mula sa palengke at pagbukas ng pinto, may napansin akong kakaiba sa kusina. Ang gripo. Ang gripo na halos 1 linggo nang tumutulo at lumilihang ingay tuwing gabi ay mayos na. Nang pitin ko ito, swabe ang ikot at dire-diretso na ang tulo ng tubig. Hindi naman ako tumawag sa administrasyon, kaya sino ang nagayos nito? Dun ko naalala na hindi ko pala nailok ang pinto noong umalis ako ang umaga. Nang gabing iyon, nakasalubong kami ni Doan sa pasilyo. Noon ko lang nalaman ang pangalan niya, dahil sa mailbox ng 301 ay may nakasulat na Arturo Doan. Kayo po ba ang nagayos ng gripo, Mang Arturo? Tumingin siya sa ibaba saglit bago sumagot. Bukas kasi ang pinto. Narinig ko ang ingay. Iyon lang. Walang paliwanag kung bakit siya pumasok sa bahay ngang iba o kailan niya ito ginawa. Nagpapasalamat ako ngunit may kaunting pakailang.
Nagsasalubong ang pag-ingat na pumasok siya sa bahay ko nang walang paalam at ang pagtataka na may tao palang gumagawang ganito nang walang kapalit. Para magpakita ngang pasasalamat, kinabukasan ng gabi, kumatok ako sa pinto ni Arturo. Dala ko ang isang bandahado na may ginisang kangkong, adobong sitaw, at isang mangkok ng kanin. Ang ugali ngang paghahanda ngang pakain para sa daan-daang tao sa kanten sa loob ngang 32 taon ay nasa kamay ko pa rin. Inabot ako ngang mahigit 1 oras sa pagpili ngang ulam at pagbalansa ngang nutrisyon. Habang bitbit ang bandehado at tumatawid sa pasilyo, noon ko lang napagtanto na ito ang unang pagkakataon na naghanda ako ngang pakain para sa isang tao simula nang pumanaw ang aking asawa. Nang buksan ni Arturo ang pinto, nasilip ko ang look ng kanyang apartment. Nakakagulat na halos wala itong laman. Isang kama, isang maliit na mesa. Walang nakasabit sa mga pader, at isang toolbox lang ang nakalagay sa sahig. Salamat po sa pag-ayos ng gripo. Hindi po marami, pero sabayan niyo na po akong kumain. Yumuko si Arturo, kinuha ang bandehado, at inilagay sa mesa sa loob. Akma na akong alis nang marinig ko siyang magsalita nang hindi nakatingin sa akin, sa mababang boses, "Maupo po kayo." Makaharap kaming naupo sa mesa. Nagsimulang kumain si Arturo, at habang pinapanood ko siya, may kung anong kumirot sa aking dibdib. Mabilis siyang kumain, nakayuko, walang imik, hanggang sa maubos niya ang lahat ng walang natira. Hanggang sa marinig ang tunong kutsara sa ilalim ngang plato. Iyon ang bilis at postura ngang isang taong sanay kumain mag-isa sa loob ngang dekada. Hindi ito isang pagkain kung saan dahan-dahan kang kumakain habang nakikipag-usap, kundi isang kilos para matapos ang isang gawain. Pagkatapos kumain, tumayo si Arturo at nagtungo sa kusina. Pinanot ko kung anong gagawin niya. Isa-isa niyang hinugasan ang mga pinakainan sa ilalim ng gripo. Maging ang kaldero ngang ulam ay hinugasan niyang mabuti at ipinatong ng patihaya sa bandehado. Ako na po sana. Sanayan lang po, iyon lang ang sinabi niya. Hindi ko na naitanong kung bakit iyon ang naging sanayan niya o kanino niya ito natutunan. Tila hindi na pinahihintulutan ng kanyang likod ang anumang karagdagang tanong. Mayos ang pakakataklop ng mahinugasang plato, at dahan-dahang natutuyo ang tubig. Habang pinakmamasdan iyon, naisip ko, mas maingat pa siya sa pahuhugas ng plato kaysa sa pakain. Ngunit hindi ko pa alam ang dahilan. Bitbit ang bandehado, bumalik ako sa 302. Nang buksan ko ang rice cooker, may natira pang kanin sa loob. Dahil 2 takal ang isinaing ko ngayon. Habang tinitingnan ang natirang kanin, biglang pumasok sa isip ko, magluluto kaya ako ulit bukas? Ngunit umiling ako. Ano ba ang inaasahan ko? Nahanda lang naman ako ang isang pagkain. Ilang araw ang lumipas. Habang nasa palengke, isang babae ang tumawag sa akin sa tapat ngang tindahan ng malutong ulam. Mga nasa 68 ang edad, malakas ang boses, at masayahin. "Hoy! Ikaw ba yung bagong lipat sa apartment sa taas?" Nagpakilala ako bilang si Shelia, mula sa 302. Nagtitinda pala siyang ulam sa palengke at alam na alam ang mga nangyayari sa apartment. 9 na taon ang tanda niya sa akin, ngunit matatak ang kanyang pananalita at matalas ang tingin. Doon sa 301 nakatira si Mang Arturo, di ba? Tahimik na tao yan. Sabi ni Ate Tessie habang nagsasandok ng ulam. Anong klaseng tao po siya? Tanong ko. Nag-isip sandali si Ate Tessie habang tinutupi ang supot. Mahirap basahin. Mukhang nagtatricycle lang. Pero may nagsasabing nagkaroon daw yan ng malaking negosyo dati. Doon natapos ang usapan. Tila may karugtong pa ang dati. Ngunit ibinaling na ni Ate Tessie ang kanyang atensyon sa ibang customer. Pauwi mula sa palengke, nakasalubong kami ulit ni Arturo sa tapat ng mailbox. May kinukuha si Arturo mula sa kanyang mailbox at isinilit sa bulsa. Noon ko nakita ang luma niyang pitaka. Kupas na ang magilid at bakbak na ang balat,
Kitang-kita na ang mga sinulit. Ang luma na po ngang pitakan yo. Bakit hindi niyo palitan? Isinuksok ni Arturo ang pitaka sa loob ng kanyang bulsa at maikling sumagot, hindi po ito pwedeng palitan. Mariin ang kanyang boses. Walang paliwanag at hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Napansin ko lang na mas mabilis ang pagkilos ng kamay niya sa paglalagay ng pitaka kaysa karaniwan. At saka, makapitbahay lang po tayo, kaya kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang. Nang sabihin ko iyon, biglang natigilan si Arturo. Isang saglit lang. Mas mabilis pa sa isang kurap ng mata, ngunit kitang-kita ko ang bahagyang paninigas ng kanyang balikat. Ngunit bumalik din agad sa dati ang kanyang ekspresyon. Sige po. Salamat, sabi lang niya at umakyat na nenge hagdang. Ano yun? Naisip ko habang nakatayo mag-isa. Sa tapat ng mailbox. Hindi ko matukoy kung ano ang kakaiba. Dahil ba sa boses ko, o masyado ko lang siyang binibigyan ng pansin? Nang gabing iyon, nakahiga sa kama, tiningnan ko ang direksyon ng kabilang pader, tahimik. Hindi ko alam kung tulog na si Arturo o umalis na naman para sa kanyang pamamasada sa madaling araw. Ngunit habang hinuhubad ko ang aking tsinela sa entrada, may isang bagay akong napansin. Ang ilaw sa pasilyo sa tapat ng pinto ko ay nagbago na. Ang kumukurap-kurap na ilaw mula pa noong lumipat ako ay napalitan ng ang isang puting-puting LED at sa unang pakakataon, naging maliwanag ang pasilyo. Sinumang nakatira sa apartment na ito ay alam na hindi ito gawa ng administrasyon. Uminit ang batok ko. Alam kong hindi ko dapat maramdaman ito, ngunit habang nakatayo sa ilalim ng bagong ilaw, matagal kong pinakmasdan ang maliwanag na pasilyo. Kailan kaya ito pinalitan ni Arturo? Bakit niya ginagawa ang mga bagay na ito nang walang pasabi? Dumarami ang matanong, ngunit wala ni isang sagot mula sa kanya. Bakit ba siya ganito? Itinanong ko sa direksyon ng kabilang pader habang nagtatalukbong ng kumot, ngunit walang sagot na bumalik. Tanging ang sinak ng bagong ilaw ang pumapasok sa siwang ng pinto at nagbibigay liwanag sa isang sulok ng kwarto. Ipinikit ko ang aking mga mata habang tinitingnan ang liwanag na iyon. Lumipas ang halos isang linggo, at isang hindi nakasulat na kasunduan ang nabuo sa pagitan namin ni Arturo. Tuwing gabi, maghahanda ako ng pagkain at kakatok sa kanyang pinto. Tahimik niyang bubuksan ang pinto at tatanggapin ang bandehado. Pagkatapos kumain, huhugasan niya ang maplato, ipapatong ng patihaya sa bandehado, at iwan sa tapat ng aking pinto. Kinaumagahan, pagbukas kong pinto, naroon na ang mamalinis at tuyong plato. Hindi siya kailanman nagsabi ngang salamat. Ngunit dahil walang ni isang pata ng tubig na natira sa mga plato, alam kong pinunasan niya ang bawat isa gamit ang basahan. Isang gabi, umakyat ako sa rooftop. Walang laman ang rooftop ng apartment. Isang kinakalawang na sampayan at sementadong sahig lang. Iyon lang ang lugar kung saan ako paminsan-minsan ay nagpapahangin. Tinulak ko ang bakal na pinto at nakita kong may nauna na sa akin. Si Mang Arturo. Nakaupo siya sa sementadong gilid, may hawak na isang latang gear, at may isa pang lata sa tabi niya. Nang makita niya ako, bahagya siyang lumingon at, walang imik, tinapik-tapik ang sementadong espasyo sa tabi niya. Hindi nagtagal bago ko naintindihan na pinapaupo niya ako, ngunit kinailangan ko pang ang ilang segundo para magpasya kung dapat ba akong umupo sa tabi niya. Naupo ako. Itinulak ni Arturo ang lata sa tabi niya papunta sa akin. Kinuha ko ito at binuksan. May ganamuang tubig sa malamig na lata, at ang unang lagok ay dumaloy sa aking lalamunan, kasabay ng malamig na hangin ng gabi. Walang nagsasalita sa aming dalawa. Sa bawat ihip ng hangin, marahang umugoy ang sampayan, at paminsan-minsan, maririnig ang ugong ng nga sasakyan mula sa malayo. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Si Arturo ang unang nagsalita. Aling Celia, kumakain po ba kayo ng maayos? Isang mababa at maikling tanong. Maaring kakaiba na tanungin ang taong naghahanda ng pagkain para sa iyo kung kumakain ba siya ng mayos,
ngunit naramdaman kong hindi pakain ang tinatanong niya, kundi ibang bagay. O naman, sagot ko. Nanginginig ang boses ko nang hindi inaasahan. Hindi na nagtanong pa si Arturo at hindi na rin ako nagsalita. Nang halos kalahati na ang laman ng latang beer, umihip ang malakas na hangin. Ang hangin sa rooftop sa panahong ito ay tumatagos hanggang sa buto, kaya't napayakap ako sa aking sarili. Lumipas pa ang ilang araw. Sa pagitan ngang pagpapalitan ngang hapunan, nagsimula ng may mga araw na si Arturo na ang pumupunta sa bahay ko para kumain. Noong una, ako ang nagsabi na sa 302 na lang kami kumain para hindi naabala ang pagtawid-tawid sa pasilyo dala ang bandehado. Tumango lang si Arturo at umupo sa kabilang dulo ngang mesa. Mula nun, sa kusina ng 302 kami nahahapunan. Isang araw, nagluto akong bulalo. Mahigit 2 oras kong pinalambot ang buto-butong baka, nilagyan ng mais at repolyo, at inilagay ang malinamnam na sabaw sa gitna ng mesa. Sumandok si Arturong sabaw, isinubo, at biglang natigilan. Hindi ngumungiya, hindi lumulunok, nanatili siyang may hawak na kutsara. Pagkatapos ay bahagya siyang yumuko at nagsalita. Mainit. Maring ang ibig niyang sabihin ay mainit ang sabaw ngang bulalo o maring higit parun. Ngunit sa sandaling marinig ko ang salitang iyon, may kung anong umakyat sa aking dibdib. 32 taon akong nagtrabaho sa kantin. Nagluto ang kanin para sa daan-daang tao, nahanda ang sabaw, at nagsilbi ang ulam. Kahit habang nililinis ang manggatirang pakain ng gabata, hindi ako nagreklamo. Nang makasakit ang aking asawa, ang pagpapakain sa kanyang ngang lugaw at sabaw gamit ang kutsara ang naging buong araw ko. Sa mahabang panahong iyon, mayroon bang nagsabi sa akin na mainit ang luto ko? Na kunwari akong ibinababa ang kutsara at lumingon. Kung sasagot ako, baka manginig ang boses ko, at ayokong mapansin niya iyon. Ito na ang pangalawang gabi na uminom kami ngang beer sa rooftop. Napakalamig ngang hangin, at nagsimula ng magyelo ang ibabaw ng lata. Akma akong magsasalita pero natigilan. Ikukwento ko sana ang tungkol sa aking yumaong asawa, ang ama ng aking anak na si Angela, ngunit pagbukas ng bibig ko, tila may bumara sa aking lalamunan. Sinubukan kong huminga, ngunit huminto ang hangin, at nagsimulang uminit ang ilalim ng aking mga mata. Narinig ko ang paglapag ni Arturo ang kanyang lata. Pagkatapos ay may kaluskos, at may mabigat at mainit na bagay na ipinatong sa aking balikat. Hinubat pala ni Arturo ang kanyang jacket at ipinatong sa akin. Mula sa loob nito, naamoy ko ang kahoy. At ang init ng kanyang katawan na naiwan sa tela ay yumakap sa aking mga balikat. Ngunit ang kamay na nagpatong ng jacket ay hindi umalis sa aking balikat. Ang malaki at magaspang na kamay ay marahang nakadagan sa aking kaliwang balikat. At ang bigat nito ay mas matatak kaysa sa inaasahan ko. Nanigas ako. Pakiramdam ko, kung hihinga ako, alisin niya ang kanyang kamay. O kung hihinga ako naman ang guguho. Kaya hindi ako gumalaw. Dumaan ang malamig na hangin sa pagitan namin, ngunit hindi nito natangay ang init ng kamay sa aking balikat. Hindi ko alam kung gaano katagal. Siguro hindi naman. Ngunit salok ng ilang segundong iyon, sa unang pagkakataon salok ng 2 taon, naramdaman ko ang init ng ibang tao sa aking katawan, at ang katotohanan iyon ay maring tumimo sa isang bahagi ng aking dibdib. Nasa edad kong giito, ang pagkakaroon lang ng kamay ng isang tao sa aking balikat ay sapat na para mapayak ako isang bagay na nun ko lang nalaman. Dahan-dahang inalis ni Arturo ang kanyang kamay. Pumasok na po kayo. Malamig na. Tumango ako at tumayo. Isasauli ko sana ang jacket, ngunit nauna nang maglakat si Arturo patungo sa hagdanan. Suot pa rin ang jacket sa aking mga balikat. Pumasok ako sa aking kwarto at isinara ang pinto. Ngunit kahit hinubat ko na ang jacket, hindi nawala ang pakiramdam ng kanyang kamay sa aking balikat. Ipinikit ko ang aking nga mata sa ilalim ng kumot. Sa edad kong ito, ano ba itong kahihiyan? Inulit ko ito ng 3 beses,
ngunit mas naktagal ang init na naiwan sa aking balikat. At ang amoy ngang kahoy mula sa loop ng jacket ay pumuno sa ilalim ng kumot. Noon ko lang napagtanto na ito rin ang amoy na naamoy ko sa loop ng sasakyan niya ilang araw na ang nakalipas. Ilang araw pa. Sumakay ako sa sasakyan ni Arturo pauwi mula sa palengke. Noon ko napansin ang isang maliit na litrato na nakasuksok sa dashboard. Isang dagat. Sa ilalim ng kulay abong kalangitan, humahampas ang mga alon. Mukhang luma na ang litrato. Itatanong ko sana kay Arturo, ngunit pinigilan ko ang sarili. Tila hindi pa ito ang tamang oras para tanungin kung ano ang kahulugan ng dagat para sa kanya. Nang gabing iyon, sa ilalim ng kumot, tiningnan ko ang direksyon ng kabilang pader. Mula sa 301, narinig ko na naman ang tunog na iyon. Ang mahinang tunog ng paglililok o pakpukpok. Ano kaya ang ginagawa niya tuwing gabi? Ipinikit ko ang aking mga mata habang pinakikinggan ang tunog, at kinailangan kong aminin na mas komportable pa ito kaysa sa katahimikan. Ngunit kinabukasan ng umaga, tinawag ako ni Arturo sa pasilyo at sinabi ang isang bagay na hindi pa niya nasasabi dati. Aling Celia, mahilig po ba kayo sa dagat tuwing tag-ulan? Nang marinig ko iyon, hindi ako nakasagot. Hindi maam kundi Aling Celia. Ngayon ko lang napansin na tinatawag na pala niya ako sa aking pangalan. May kung anong bumilis ang tibok sa aking dibdib at para hindi niya mahalata, na kunwari akong tumingin sa pinto. Dagat sa tag-ulan. Bakit niya ako tinatanong ng ganyan? Naiwan akong mag-isa sa pasilyo. Matagal na nakatayo. Hindi kumakalma ang puso ko. At tila bumalik ang init ng kanyang kamay sa aking balikat ilang araw na ang nakalipas. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Mahilig po ba kayo sa dagat tuwing tag-ulan? Paulit-ulit iyon sa aking isipan. Hanggang 3:00 ng madaling araw, nakatingin lang ako sa kisame. Kung tama ba o mali na sumama sa isang lalaki sa isang biyahe sa edad kong ito hindi ko na alam kung may karapatan pa ba akong humusga. Madaling araw. Tinawagan ko si Ate Tessie. 3 ring bago niya sinagot, paos ang boses. Oh, bakit napatawag kang ganitong oras? Puwil pa akong mausabi na isang kalokohang. Umubo muna si Ate Tessie bago nagsabing, siha. Nang ikuwento ko ang tungkol sa dagat, sandali siyang nanahimik at maikling sumagot. Sige na, sumama ka na. Ano pa ba ang iniisip mo? Magpahangin ka lang naman doon. Napakagaan ng salitang iyon, ngunit dahil sa gaan nito, doon kumilos ang puso ko. Dahil wala pang nagsabi sa akin na sige na, pumunta ka. Pagkababangang telepono, inilabas ko ang isang maliit na maleta. Habang naglalagay ng 2 damit, kusa kong kinuha ang 2 takal na bigas at isang pakete ng sampalok mix. Ang 32 taong ugali ay nasa kamay ko pa rin, na kahit saan magpunta, pakain ang unang inaalala. Nakakatawa, ngunit ang isiping may pakluluto ko si Arturo ay hindi nakapihil sa aking pakimpake. 9:00 ng umaga, bumaba ako sa tapat ng apartment. Nakaabang ang sasakyan ni Arturo sa kanto. Nakatayo siya sa tabi ng driver's seat, bukas ang likuran. Nang iabot ko ang aking bag, kinuha niya ito, inilagay sa likod, at binuksan ang pinto ng passenger seat para sa akin. Nang maupo ako, napansin kong may maliit na unan sa upuan, ang parehong unan na nandun noong unang beses akong sumakay sa maulang gabi. Isang unan na sadyang inilagay para maging komportable ang sinumang upo. Nandito na ba talaga ito dati? Tanong ko sa sarili, ngunit hindi ko ito sinabi. Umupo si Arturo sa driver's seat, pinaandar ang makina, at lumabas kami sa eskinita. Nang makarating kami sa highway, naging tahimik ang loop ng sasakyan. Binuksan ni Arturo ang radyo at isang lumang kanta ang tumuktok. Isang kantangang paborito kong mangawit noong kabataan ko. Habang naririnig ang himig, kusa akong napapasabay sa pakanta. Nang matapos ang isang linya, may narinig akong mahinang tuno sa tabi ko.
Lumingon ako at nakita kong bahagyang nakaangat ang gilid ng labi ni Arturo. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ngumiti. Hindi naman talaga ngiti, kundi bahagyang pag-angat lang isang gilid ng labi, ngunit sapat na iyon para magbago ang buong mukha niya. Tila may liwanag na pumasok sa pagitan ng kanyang mga kulubot, at hindi ko maalis ang aking tingin. Muli kong napansin ang kanyang mga kamay sa manibela. Ang mga ugat, ang makakapal na daliri, ang maliliit na peklat sa tabi ng kuko. Nang malaman kong ang mga kamay na ito ay hinubog ng 30 taon sa pagitan ng pagkakarpintero at pagmamaneho, iba na ang naging tingin ko sa magaspang na itsura nito. Sa labas ng bintana, mga bukirin ang tanawin. Lumingon ako. Ngunit ang naiwan sa aking paningin ay hindi ang tanawin, kundi ang mga kamay ni Arturo. Pagkatapos ang halos 3 oras na biyahe, nakarating kami sa isang bayan sa tabing dagat. Ang inn na ni-reserve ni Arturo ay nasa ibabaw ng isang burol, isang maliit na gusali na may hardin at tanaw ang dagat. Pagbukas ang pinto, may sala, maliit na kusina, at isang kwarto. 3 segundo bago ko napagtanto na isa lang ang kwarto, at sa lupeng 3 segundong iyon, bumilis ang tibok ng aking puso. Inilapak ni Arturo ang magamit at mahinahong naksalita. Sa sasakyan na po ako matutulog. Sasabihin ko sanang hindi. Huwa. Ngunit natigilan ako. Hindi ko masabi ng basta-basta na ayos lang. At hindi ko rin masabing sige. Tiningnan ko ang sala, maluwag ito at may mga ekstrang kumot sa aparador. Malawak naman po ang sala, pwede tayong maglatak ng hiwalay. Naging kalmado ang boses ko, ngunit nanginginig ang dulo nga, aking mga daliri. Tumango lang si Arturo, at hindi na nagsalita. Dapit hapon, naglakad kami sa dalampasigan. Ibang-iba ang dagat sa tagulan kumpara sa tag-araw. Walang tao, malakas ang alon, at humahampas ang hangin sa pisngi. Inayos ko ang aking scarf. Ngunit natanggal ang buhol. Nangingini sa lami ang aking mga kamay habang sinusubukang itali ulit, nang biglang hinubat ni Arturo ang kanyang scarf. Walang imik, ipinulupot niya ito sa aking lig. Mula sa tela, namoy ko na naman ang kahoy. Paano po kayo? Ayos lang po ako. Laging ganito ang taong ito, laging hindi inisip ang sarili. Kahit sa pagkain, unahin niya ang plato ko. Hinubat niya ang jacket para sa akin habang siya ay nagpapahangin. At sa isang inn na may iisang kwarto, sa sasakyan daw siya matutulog. Habang pinakmamasdan ang paulit-ulit na kilos na iyon, may isang bagay akong napagtanto. Ang taong ito, tulad ko, ay matagal nang mag-isa. Ang taong mag-isa ay nakakalimutang alagaan ang sarili. Nakakalimutan kung nilalamig ba sila o nagugutom. Humahampas ang mga alon sa aming paanan. Tumingin si Arturo sa dagat at nagsalita, matagal bago nagsimula. Aling Celia, hindi po ako sanay magsalita sa harap ng tao. 30 taon na po kasi akong mag-isa. Nang marinig ko ang masalitang iyon sa gitna ng ugong ng alon, nagiba ang tingin ko sa kanyang anyo. Ang dating matigas at supladong mukha ay tila nanginig, at ang kanyang nga mata ay nakatitik sa dagat, hindi kumukurap. Ito ang unang pagkakataon na nakpakita siyang kahinaan. Pakbalik sa inn, tumayo ako sa kusina. Hinugasan ko ang bigas na dala ko at isinalang, nakpakulo ako ang tubig para sa sinigang. Masikip ang kusina, isang hakbang lang paatras ay pader na. Ngunit ang sikip na iyon ay pamilyar sa akin. Ang puwesto ko sa kanten sa loob ng 32 taon ay ganon ding kaliit. Nang magsimulang umusok ang kaldero, naramdaman ko ang presensya sa sala. Nakasandal si Arturo sa hambangang pinto ng kusina, pinapanood akong magluto. Nang magtama ang aming nga mata, bahagya siyang lumingon, ngunit hindi tuluyang umalis. Naluto na ang pagkain. Sa maliit na mesa, makaharap kami. Nasa gitna ang sinigang. Kumuha si Arturo ang kanin, humigop ang sabaw, at ibinaba ang kutsara habang nakayuko. Salamat po. Sasabihin ko sanang para sa isang kainan lang,
Nang iangat ni Arturo ang kanyang ulo at tingnan ako, naktama ang aming nga mata. At sa mababang boses, malinaw niyang sinabi, hindi po ito tungkol sa pagkain. Nagbago ang hangin sa aming paligid. Ang usok mula sa kaldero ay dahan-dahang dumaan sa pagitan namin, at mula sa labas, maririnig ang alon. Ibababa ko sana ang kutsara ngunit itinaas ko ulit. Hirap akong lumunok na kanin. Pagkatapos kumain, makatabi kaming naupo sa sofa sa sala. Gabi na sa labas, at mas malapit na ang tunong nagat. Akma akong magsasalita pero natigilan. Ikukwento ko sana ang tungkol sa ama ni Angela, ngunit pagbukas ng bibig ko, bumara ang bigat ng 3 taong pag-alaga. Sinubukan kong huminga, ngunit huminto ito sa aking ilong, at uminit ang ilalim nga aking mamata. Gumagalaw ang kamay ni Arturo. Dahan-dahan itong lumapit at hinawakan ang aking kamay. Magaspang ang magasukaswan at may kalyo ang palat, ngunit ang pahawa niya ay nakakagulat na maingat. Noon ko lang nalaman na nanginginig pala ang kamay ko. Nanginginig po kayo? Sabi ni Arturo, at dahan-dahan niyang hinila ang aking kamay. Pagkatapos, niyakap niya ang aking balikat. Isang yakap, iba sa pagpapatong ng jacket sa rooftop. Ito ay isang tunay na yakap gamit ang 2 braso. Narinig ko ang tibok ngang puso ni Arturo. Mas mabilis kaysa sa inaasahan. At direktang naririnig ngang aking tainga. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nakarinig ng tibok ngang puso ngang ibang tao. Bago makasakit ang asawa ko, o mas matagal pa, habang inaalala ko, tumulo ang luha sa aking pisngi, ngunit dahil nakasupsop ako sa dibdib ni Arturo, hindi ko na kailangang punasan. Hindi gumalaw si Arturo. Niyakap niya lang ako. Hindi tinapik ang aking likod, hindi sinabing ayos lang. Nanatili lang siyang nakayakap ng may pare-parehong diin. Ang katahimikang iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang salitang pag-alo. Ang alon ng dagat ay naririnig mula sa labas, at sa loob ng kwarto, tanging ang aming pahinga ang naririnig. Nasa edad kong ito, nakayakap ako sa ibang tao. Na ang init ng katawan ng iba ay nasa aking mukha. Kung hindi dahil sa gabing ito, baka hindi ko na kailanman malalaman na sapat na iyon para maginit ang gitna nga aking dibdib. Ilang sandali pa, dahan-dahang inalis ni Arturo ang kanyang mabraso. Tumayo siya, kumuhang kumot mula sa aparador, at inilatak sa sahig ng sala. Matulog na po kayo. Tumango ako at pumasok sa kwarto. Isasara ko na sana ang pinto ngunit hindi ko ito naisaran ng tuluyan. Ang kamay ko ay nasa doorknob, ngunit hindi ko ito maitulak hanggang sa dulo. Naiwan itong bukas ng kaunti, at ang liwanag mula sa sala ay pumasok na parang isang manipis na linya. Nakahiga sa ilalim ng kumo, tiningnan ko ang kisam. Naiwan pahan sa aking tainga ang tibok ng puso ni Arturo, sa aking ilong, ang amoy ng kahoy. Hindi pa rin bumabalik sa normal ang tibok ng aking puso, ngunit hindi ako natatakot. Sa halip, mas malinaw ko itong nararamdaman. Natatakot ako sa bukas. Hindi ko alam kung saan hahantong ang damdaming ito. Ipinikit ko ang mga mata, ngunit hindi ako makatulog. Ang liwanag sa siwang pinto ay hindi namatay, at mula sa sala, narinig ko ang mahinang paggalaw ni Arturo sa kanyang higaan. Hindi rin siya makatulog. Sa ikalawang araw, pagmulat ko, may sinak nga araw na pumapasok sa kwarto. Sa siwang ng pinto, nakita kong nakatupi na ang kumot sa sala, at wala si Arturo. Nagilamos ako at lumabas. Pagbukas sa pinto, nakita ko si Arturo na pababa mula sa burol. Mukhang galing siya sa paglalakad sa bundok. Hindi siya hinihingal, at walang ni isang pata ng pawis sa kanyang noo. Para sa isang taong umakyat baba ngang bundok sa malamig na umaga, napakagaan ngang kanyang nga hakbang. Pumasok si Arturo sa hardin at naktama ang aming mamata, isang saglit lang. Hindi umabot ng 3 segundo, ngunit sa loob ng 3 segundong iyon, bumalik ang lahat, ang yakap kagabi, ang tibok ng puso, ang liwanag sa siwang ng pinto. Huminto rin si Arturo sa paglakad.
May lamig ng umaga sa pagitan namin, ngunit ang hangin na iyon ay parang isang tulay, hindi isang hadlang. Si Arturo ang unang lumapit. Isang hakbang, dalawa, tatlo. Huminto siya sa harap ko, at ang kanyang magaspang na kamay ay dahan-dahang inayos ang aking buhok. Siguro ay nagusot ito sa pagtulog, ngunit ang kilos na iyon ay napakanatural. Hindi ako umiwas. Bago pa pumasok sa isip ko na dapat akong umiwas, nanatili na ang aking katawan. Nang dumampi ang daliri ni Arturo sa likod ng aking tainga, bumilis ang aking pahinga, at nang hindi namamalayan, nakakapit na ang aking kamay sa laylayan ng kanyang jacket. Hindi madaling isalaysay ang mga sumunod na nangyari. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang lakas ni Arturo ay hindi tugma sa kanyang edad. Ang lakas ng isang taong umakyat na bundok tuwing Sabado nga madaling araw at naktrabaho sa loop ng 30 taon ay higit pa sa inaakala. At nang magsimula na siya, hindi na siya tumigil. Nagulat ako sa kanyang tibay. Habang nararamdaman ko na ang isang lalaking nasa 60 ay maaring maging ganito kalakas, kasabay nito, naramdaman ko kung gaano niya pinigilan ang kanyang sarili sa loob ng 30 taon. Ang pinigilan ay unti-unting lumalabas. Maingat, ngunit may pananabik. Ayos ka lang ba? Tanong ni Arturo sa mababang boses. Tumango ako. Ayos lang ako. Ang pakiramdam na 2 taon nang nakalimutan, o baka mas matagal pa, ay bumabalik. At ang katotohanang hindi ako natatakot ay ang siyang nakakagulat. Nasa edad kong ito, kaya ko papalang maramdaman ito sa loob ng maliit na na ito, sa ilalim ng sikat ng araw, noon ko lang ulit nalaman. Hinalikan ni Arturo ang aking noo at nagsalita. Hindi ka ba nagugutom? Napangiti ako. Laging ganito ang taong ito. Pagkatapos ng pinakamatinding sandali, sasabihin niya ang pinakapangkaraniwang bagay. Tumayo ako at nagpunta sa kusina. Habang nagluluto ako, inayos ni Arturo ang kumakaskas na bisagra ngang pinto ngang gamit lang ang kanyang makamay. Sanayan lang, sabi niya nang lumingon ako, habang binubuksan at isinasara ang pinto para suriin. Nawala ang ingay. Habang alam kong ito ay kilos na nakasanayan niya sa 30 taon ng pagtatrabaho, naisip ko, ang taong ito ay hindi kayang palampasin ang anumang nakikita niyang kailangang ayusin. Pagkatapos mananghalian, naglakad kami sa kalapit na palengke. Sa masikip na eskinita, amoy ngang inihaw na isda, at mga lola na naglalatag ng damong dagat at daing. Bumili si Arturo ng isang supot ng dalandan at inilagay sa aking bag. Ako naman ay pumili na isang pares na guwantes at inabot sa kanya. Naging natural na sa amin ang magbigayan. Isinuot ni Arturo ang guwantes, ihinalo ang mga daliri, at sinabing, sakto. Ang maikling kumpirmasyong iyon ay parang isang malaking sagot para sa akin. Palabas ng palengke, habang naglalakad patungo sa pantalan, nagsalita si Arturo. Kakaiba siya ngayon. Siya ang unang nagsalita, at walang diin sa kanyang boses. Sa edad kong ito, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Hindi ako huminto sa paglakad, ngunit lumaktaw ngang isang tibok ang aking puso. Ang pariralang sa edad kong ito ay may ibang kahulugan kapag ako ang nagsasabi. Kapag ako ang nagsasabi, ito ay isang pader ng sa edad kong ito, ano ba itong kahihiyan? Ngunit nang lumabas ito sa bibig ni Arturo, hindi ito isang pader, kundi isang pagamin. Hindi ako sumagot, ngunit ang aming mga anino ay makasama sa pantalan at marahil, sapat na iyon bilang sagot. Dumating ang ikalawang gabi. Pagkatapos mahapunan, makatabi kaming naupo sa sofa. Parehong puwesto, ngunit iba ang hangin. Kagabi, ako ang umiyak at si Arturo ang yumakap. Ngayon, hindi iyak o pag-alo ang nasa pagitan namin, kundi ibang bagay. Ipinatong ni Arturo ang kanyang kamay sa aking kamay, at hindi ko ito inalis. Malalim ang gabing iyon. Ang pananabik ni Arturo ay iba kaysa kaninang umaga. Walang katapusan.
Naramdaman ko sa aking katawan na ang lahat ng pinto na isinara niya sa loob ng 30 taon na pamumuhay mag-isa ay bumubukas. Ang 3 beses sa isang araw. Ang walang tigil na tibay hindi ito isyong lakas. Ito ay ang 30 taong damdamin na hindi naibigay kaninuman, na sabay-sabay na bumubuhos. At sa harap ngang pagbuhos na iyon, kahit kinakapos ako nga hininga, ayaw ko siyang itulak. Sumagi sa isip ko ang salitang makasundo sa kama, ngunit mas tumpak ang salitang makasundo ang puso. Naisip ko, 60 na ba talaga siya? Hindi pa ako nakakita ngang taong ganito, walang katapusan. Ngunit ang nakakagulat ay ang ginawa ni Arturo pagkatapos ng lahat. Idinampi niya ang kanyang labi sa aking noo at bumulong. Aling Celia, ang init mo. Parehong salita na sinabi niya sa hapagkainan sa 302 habang kumakain ng bulalo, ngunit ang mainit ngayong gabi ay hindi temperatura ng sabaw. Ang ibig sabihin, ako ang mainit. Ang isang tao ay mainit. Sa isang salitang iyon, tumulo na naman ang luha sa aking mga mata, ngunit hindi dahil sa lungkot. Dumating ang umaga ngang ikatlong araw. Araw ng pag-uwi. Habang nag-impake, tiningnan ko ang loop ng inn. Ang maliit na espasyo kung saan kami nanatiling ngalawang gabi ay biglang naging malawak. Ang kusina na dati masikip. Ang sala na saktong-sakto kapag magkatabi kami pakiramdam ko ay hindi ko na ito makikita ulit pag alis namin. Habang inilalagay ni Arturo ang mga bag sa likod ng sasakyan, nauna na akong umupo sa passenger seat. Nang maupo ako sa unan, naalala ko ang maulang gabi nung una akong sumakay. Ang mabagay na hindi ko pa alam nun ay may iba ng kahulugan ngayon. Umupo si Arturo sa driver's seat at huminto sandali bago paandarin ang makina. Ako ang unang humawak sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, ako ang nauna. Mainit ang kamay ni Arturo, at hinawakan ko ito ngang aking dalawang kamay. Pareho naming alam na hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa aming relasyon pagbalik. Ang pagiging makapitbahay, sa pasilyo at ang pahawak kamay sa harap ngang dagat ay hindi pareho. Mahigpit na hinawakan ni Arturo ang aking kamay, dahan-dahang binitawan, at inilagay ang kambyo. Gumalaw na ang sasakyan. Pauwi. Nakatulog ako sa passenger seat. Hindi malalim, nakapikit lang habang dinadala ngang ugoy ngang sasakyan. Ngunit naramdaman kong bumagal ang takbo. Hindi ko iminulat ang aking mamata, naramdaman ko lang na mas mabagal ang takbo ng sasakyan kaysa karaniwan. Binagalan ni Arturo ang takbo. Hindi ko alam kung dahil ba akala niya tulog ako at ayaw niyang malog ako, o dahil gusto niyang patagalin ang pagdating namin. Ngunit ang pagbagal na iyon, naramdaman kong iyon ang puso ng taong ito. Hapon na kami nakarating sa apartment. Pagkatapos ayusin ang gamit, mag-isa akong nakaupo sa 302 nang tumunog ang telepono. Si Angela. Ma, saan ka galing? Hindi ka sumasagot. Nang marinig ko ang boses ng aking anak, kinabahan ako. Noon ko lang naalala na hindi ko pala tiningnan ang telepono ko sa loob ng 2 araw. Nag-travel lang ako kasama ang isang kaibigan. Anong kaibigan? Saan ka naman may kaibigan, ma? May pagdududa sa boses ni Angela. Nagdahilan akong isang kapitbahay, ngunit alam kong nanginginig ang boses ko. Nagpaalam si Angela na pupunta siya sa susunod, ngunit iba ang tono niya. Tila may balak siyang kumpirmahin. Ilang araw pa, dumating si Angela nang walang pasabi. Nang tumunog ang doorbell, naghahanda ako ngang hapunan. Pagbukas kong pinto, nandun si Angela. Suot ang kanyang coat at may dalang bag. Seryoso ang kanyang mukha. Ma, nandito na po ako. Pinapasok ko si Angela at akmang magtitimpla ng taa, ngunit hindi siya gumalaw mula sa entrada. Ang kanyang tingin ay nasa pasilyo. Papasok si Arturo sa 301. Mukhang kararating lang mula sa pamamasada. Naktamang kanilang mamata at yumuko si Arturo para bumati. Hindi sumagot si Angela. Pagkapasok ni Arturo sa 301, dahan-dahang lumingon sa akin si Angela.
Nahulingang mamata niya na nakatingin pala ako sa likod ni Arturo. Ma, sino, yun? Hindi ako nakasagot. Nanginginig ang hawak kong tasa. At nabasa na nga mata ni Angela ang sagot. Tiningnan ni Angela ang loop ng apartment. Sa mesa, may dalawang mangkok ng kanin, at sa tabi ng lababo, may isang pares ng malaking sinalas na panlalaki. Ma, ano to? Hindi lang siya kapitbahay, di ba? Tumaas ang boses ni Angela, sapat para marinig sa pasilyo. Sasabihin ko sanang kapitbahay lang, ngunit naunahan niya ako. 2 taon pa lang mula nang mamatay si Papa. 2 taon pa lang. Ibinaba ko ang tasa. Hindi dahil nanginginig ang kamay ko, kundi dahil wala na akong lakas para hawakan ito. Bawat salita ni Angela ay tumatama sa pader sa loop ko, isang pader na pinahirapan kong gibayin. Ang masalitang sinasabi ko sa aking sarili, sa edad kong ito. Ano ba itong kahihiyan? Ay muling itinatayo nga aking anak. Angela, hindi siya ganong tao. Ano bang alam niyo, ma? Dahil malungkot kayo, kahit kanino na lang kayo papatol? Hindi ako makahinga sa sinabi niya. Alam kong nag-aalala lang ang anak ko. Siya ang nakakita sa akin nung panahong bumagsak ako pagkatapos makasakit si Papa. Natatakot siyang masaktan ulit ako, naiintindihan ko iyon. Ngunit ang salitang kahit kanino na lang ay tumusok sa aking puso at hindi na umalis. 1 oras lang si Angela at bumalik na sa Maynila. Bago umalis, may sinabi pa siya. Kung makikipakita pa kayo sa kanya, hindi na talaga ako babalik dito. Naksara ang pinto. Matagal akong nakaupo sa harap ng mesa. May 2 takal na bigas sa rice cooker, ngunit hindi ko na kayang tingnan. Nang gabing iyon, may isang sulat na nakalagay sa tapat ng pinto ni Arturo. Nakita ko ito kinaumagahan. Sa isang nakatuping papel, may nakasulat na magulo, "Pasensya na po sa abala." Iyon ang pinakamasakit na pangungusap na isinulat ni Arturo para sa akin. Ilang araw kong hindi nakita si Arturo. Umalis siyang madaling araw at gabi na bumabalik. Hindi na kami nakakasabay sa pasilyo. Ang tunog ng paglililok mula sa kabilang pader ay tumigil na rin. Hindi ko na mabuksan ang takip ng rice cooker. Wala akong lakas para maksay ng 1 takal at wala ring dahilan para maksay ng 2. Naubos na ang ulam sa ref, ngunit wala akong ganang pumunta sa palengke. Mas mahaba na ang oras na nakahayhalang ako at nakatingin sa kisama. Nun, tumunog ang doorbell. Pagbukas ko, si Ate Tessie. 1 linggo na niya akong hindi nakikita sa palengke kaya dinalaw niya ako. Walang biro sa kanyang mukha. Sa isang seryosong ekspresyon, sinabi niya, "Jelia, pwede ba akong pumasok?" May sasabihin ako. Pumasok si Ate Tessie. Naupo kami sa mesa, at tiningnan niya muna ang kusina. Tambak ang hugasin sa lababo, at halatang ilang araw nang hindi nabubuksan ang rice cooker. May alikabok sa ibabaw nga ref, at walang laman ang mga lalayan ng ulam. Pagkatapos makita ang lahat, hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang 2 Tupperware ng ulam mula sa kanyang bag at inilagay sa mesa. "Kumakain ka pa ba?" Hindi ako sumagot. Bumuntong hininga si Ate Tessie. Isang maikling buntong hininga, ngunit tila maraming kahulugan. Pag-alala, pagkadismaya, at isang desisyon na hindi na may pagpapaliban. "Celia, may sasabihin ako." Iba ang boses ni Ate Tessie. Hindi ang masayahing tono niya sa palengke, kundi may bigat ng isang taong matagal nang nagtitimpi. Tungkol kay Mang Arturo. Nang marinig ko ang pangalan niya, natigilan ang kamay kong akmang kukuha ng kutsara. Isang pangalan na ilang araw ko nang hindi binabanggit, isang taong hindi na naririnig mula sa kabilang pader. Nagsimulang makuwento si Ate Tessie. Dahan-dahan, bawat pangungusap ay may pahinto. Nanong bata pa si Arturo, mayroon siyang furniture business. Nasa edad na 32, nalugi ito. Nasa isang iglap, nawala ang lahat. Hanggang doon, pwede pang malaman ng iba, ngunit ang kasunod ay iba.
Noon, iniwan siyang asawa niya, dala ang anak nila. May isang anak silang lalaki, 5 taon daw. Tahimik lang akong nakikinig. Nagalit ba si Arturo? Hindi. Sinisi niya ang sarili niya. Dahil hindi ako kumitang pera, dahil hindi ko naitaguyod ang pamilya ko. Yan lang ang sinasabi niya habang nagtatrabaho sa loob ng 30 taon. Nagbatuloy si Ate Tessie. Pagkalis ng asawa niya, kung saan sang construction site nagtrabaho si Arturo. Nang tumuntong ng 50, kumuha siya ng lisensya para magmaneho ng tricycle at nagtrabaho araw at gabi. 30 taon siyang nabuhay nang walang ginagastos para sa sarili. Akala mo walang para yung tao, no? Kupas na jacket, umupa lang, nagta-tricycle. Sinong hindi mag-akala? Pero Celia, hindi mo pwedeng husgahan ang tao sa panlabas na anyo. Naalala ko ang sinabi ni Angela. Mukhang walang pera, bakit mabait sayo? Ma? Ngayon ko lang nalaman kung gaano kalayo ang masalitang iyon sa totong pagkatao ni Arturo. Pero hindi naman sa itinatago ni Arturo ang pera niya, pagpapatuloy ni Ate Tessie. Nahihiya siya sa buhay na puro pera lang ang inatupak. 30 taon siyang nagtrabaho para sa pera, pero anong ginawa niya sa prang yon? Wala siyang kasamang kumain. At ayaw na niyang maranasan ulit na may lumapit sa kanya dahil lang sa pera. Nang marinig ko iyon, biglang nag-flashback sa isip ko si Arturo. Ang punit na lining ng jacket. Ang kupas na pitaka na sinabi niyang hindi pwedeng palitan. Ang walang laman na pader ng 301. Hindi pala siya marunong gumastos, kundi nakalimutan na niya kung paano gumastos para sa sarili. Dahil sa pera, nawala ang asawa niya. Dahil sa pera, nasaktan siya ulit. Ngayon ko lang naintindihan. Tumayo si Ate Tessie at may huling sinabi. Puntahan mo ang kwarto niya. Pagkaalis ni Ate Tessie, matagal akong nakaupo. Tanging ang tunog ng orasan ang naririnig. Sa isip ko, nakpapatong-patong ang nga sinabi ni Ate Tessie. Sa huli, lumabas ako sa pasilyo. Tumayo ako sa harap ng 301. Hinawakan ko ang doorknob. Hindi ito nakalok. Hindi siya naglalok. Ugali ba itong taong walang iningatan? O ugali ng taong nag-abang na may dumating? Pagbukas kong pinto, napahinto ako sa pahinga. Ang kwarto ni Arturo ay hindi nagbago mula noong una ko itong masilip. Isang kama, isang workbench. Walang nakasabit sa pader. At isang toolbox sa sahig. Mahirap paniwalaan na ito ang kwarto ng isang taong nabuhay ng 30 taon. Walang litrato, walang kalendaryo. Kahit kurtina, wala. Lumapit ako sa workbench. May mga pirasong kahoy, at may mga pinakayasan sa sahig. Naamoy ko ang pamilyar na amoy ng kahoy. Ang amoy mula sa sasakyan, mula sa jacket, mula sa Dito pala nanggagaling. Sa gitna ng pirasong kahoy, may isang hindi patapos na bagay, isang maliit na sangkalan. Kalahati pa lang ang pagkakagawa, at nang hawakan ko, makinis at bilugan ang magilid. Ito pala ang tunog na naririnig ko mula sa kabilang pader. At sa tabi ng sangkalan, ang kupas na pitaka. Ang pitaka na sinabi niyang hindi pwedeng palitan. Bukas ito ng kaunti. At may nakasuksok na litrato sa loob. Isang batang lalaki na mga 5 taon, nakangiti. Sa likod, nakasulat sa lapis, Daniel, 5 taong gulang. Halos hindi na mabasa. Ito pala ang dahilan kung bakit hindi niya mapalitan ang kanyang pitaka sa loob ng 30 taon. Binuksan ko ang drawer ng workbench. May isang lumang notebook, kupas na ang takip at kulubot na ang mga gilid. Binuksan ko ito, mula sa unang pahina, may mga petsa at pangalan ng pagkain. Nobyembre 3, sinigang. Nobyembre 7, bulalo. Nobyembre 15, tinolang manok. Nobyembre 22, adobo. Isang listahan ng mga pagkaing inihanda ko para sa kanya. Walang petsang pinalampas. Isinulat niya kung anong sabaw, kung anong ulam. Sa isang araw,
May nakasulat na tortang itlog. Sa isa pa, 3 dalandan. Naalala pala niya nung naglagay ako ng dalandan kasama ng ulam. Binuklat ko pa. Natigilan ako sa huling pahina. Aling Celia, hindi ko alam na ganito pala kabigat ang isang pinggan ng kanin. Napakainit. Magulo ang sulat. May bakas ng paginto ng ballpen. At ang salitang mabigat ay kinaskas. At isinulat ulit. Gaano katagal kaya niya inisip ang salitang mabigat? Nagpatong-patong ang mainit na narinig ko sa bulalo at ang mainit na narinig ko sa gabing iyon sa dagat. Niyakap ko ang notebook at napaupo. Ang isang taong 30 taon nang kumakain mag-isa ay isa-isang isinusulat ang pagkain mula sa iba. Ang pahugas niyang mga plato ay hindi lang isang ugali, kundi isang paraan para alalahanin ang tinanggap at, dahil wala siyang may bigay na kapalit, ibinabalik na lang niya ng malinis. Ang taong hindi kayang palitan ang pitaka ay araw-araw na nagsusulat sa notebook na ito. Walang lumabas na tunog. Gusto kong umiyak, ngunit may bumara sa aking lalamunan. Tanging maluha ang tumulo sa takip ng notebook. Naamoy ko ang kahoy. Ang buong kwartong ito ay ang 30 taon ni Arturo, at ang notebook na ito ay ang kanyang huling ilang buwan. Na kahit anuman ang naipon niya sa 30 taon, mas mabigat pa rin ang isang pinggan ng kanin pinatunayan ito ngang magulong sulat na ito. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakaupo. Nang tumayo ako, namamanhit na ang aking magabinti. Bumalik ako sa 302. Tumayo ako sa harap ng rice cooker, binuksan ko ito. Nagsimula akong magugas ng bigas. Hindi isang takal, kundi 2. Kaya ko bang pumunta? Sa edad kong ito, pumunta sa kanya. Natigil ang pahugas kong bigas. Sa edad kong ito, ano ba? Muli na namang papasok ang pangungusap na iyon. Noon, tumunok ang telepono. Si Angela. Iba ang boses niya. Hindi nagalit, kundi maingat. Ma, pupunta po ako bukas. Gusto ko lang pong makita kayo. Pakababang telepono, matagal akong nakatayo. Nakababat sa tubig ang 2 takal na bigas. Hindi ako makapagpasya kung isasaing ko ba o hindi. Sa huli, isinara ko ang takip at pinindot ang button. Kinabukasan, dumating si Angela. Pagbukas ko ang pinto, nanigas ako. Ngunit ngayon, walang galit sa kanyang mamata. Pumasok siya at tiningnan ang kusina. May umusok sa rice cooker, at may mga ulam sa mesa. Ma, kumakain po ba kayo? Tumango ako. Binuksan ni Angela ang ref. Halos walang laman. Isinara niya ito. Nakita kong pinunasan niya ang ilalim ng kanyang mata. Ma, ilang araw na po kayong hindi kumakain? Hindi ako sumagot. Umupo si Angela at yumuko. Nang iangat niya ang ulo, namumula ang kanyang mga mata. Ma, dito na po ako matutulog ngayon. Gabi na, hindi ako makatulog. Madaling araw. Nga alas 4:30. Narinig kong bumukas ang pinto. Si Angela. Akala ko nagpapahangin lang. Ngunit matagal siyang hindi bumalik. Nang bumalik siya, nanginginig ang kanyang makamay. Umupo siya sa dilim at niyakap ang kanyang matuhod. Kinaumagahan, naghanda ako ng almusal. Pagupo ni Angela, halatang hindi siya nakatulog. Kumuha siya nga isang subo, ngunit hindi nginuya. Ibinaba niya ang kutsara. Ma, tawag niya, pause ang boses. Alam niyo po ba kung ilang taon na mula nang huli ko kayong nakitang tumawa? Natigilan ako. Mula nang makasakit si Papa, hindi ko na kayo nakitang tumawa. 5 taon, Ma. 5 taon. 5 taon. 3 taong pag-aalaga, 2 taong pagluluksa. Tumawa ba ako sa panahong iyon? Para kay Angela, hindi. Mas naging mabigat pa ang kutsara kaysa sa pagkain. Ma, lumabas po ako kaninang madaling araw. Nakita ko po siya. Tiningnan ko siya. Yung lalaki po. Nakakalat po siya ngasin. Sa yelo. Sa harap ng apartment. Alas 4:30 ngang umaga. Walang nakakakita.
Hindi ako makahinga. Naalala ko ang sinabi ko kay Arturo, madulas dito kapag umulan ng yelo. Ang isang salitang iyon, ganito pala niya tinanggap. Na tuwing madaling araw, sa oras na walang nakakakita, nakakalat siyang asin sa eskinita. Nakita ito ni Angela nang hindi sinasadya. Pagkatapos, umalis na siya. Hindi man lang lumingon. Humina ang boses ni Angela. Tumulo ang kanyang luha sa mesa. Kung paralang habol niyan sa inyo, ma, gagawin ba niya yun? Tinago ni Angela ang kanyang mukha at umiyak. Umiyak siya hindi dahil sa pakawala nga ama, kundi dahil sa pagsisikap na protektahan ang ina, nasaktan niya ito. Nang iangat niya ang ulo, may determinasyon sa kanyang mamata. Ma, gugustuhin ba ni Papa na marinig kayong umiyak? Ang isang salitang iyon ang gumiba sa pader na 5 taon kong itinayo, ang sa edad kong ito, ano ba itong kahihiyan ay nawalan ng bisa. Ang ibig sabihin, gusto ni Papa na maging masaya ako, at gusto rin ng anak ko na maging masaya ako. Hinawakan ko ang kamay ni Angela. Malamig. Pakalis ni Angela, tumayo ako sa harap ng 301, kumatok ako. 2 beses. Bumukas ang pinto. Si Arturo. Mukhang kararating lang. Pagod ang kanyang mukha. Arturo, sabi ko. At iniabot ang isang walang lamang mangkok. Sabay tayong kumain. 3 salita. Tiningnan niya ang mangkok, tapos ang mukha ko. Nanginig ang kanyang labi, at tumulo ang isang hibla ng luha. Sa unang pagkakataon, nakita kong umiyak ang isang lalaking 30 taon nang kumakain mag-isa. Kinuha niya ang mangkok at niyakap. Niyakap ko ang kanyang magabalikat. Doon sa pasilyo, makayakap kami. Tumunog ang rice cooker. Hudyat na luto na ang kanin. Nang gabing iyon, habang hinuhugasan ko ang nga plato, nakaupo lang si Arturo, pinapanood ako. Nang lumingon ako, tumayo siya. Nakita ko po ang notebook niyo, sabi ko. Nanlaki ang kanyang nga mata. Nahihiya po ako. Hindi ako sumagot. Bukas, magluluto akong tinola. Sabi ko. Tumanggo siya. Kinabukasan, sabay kaming pumunta sa palengke. Nakita kami ni Ate Tessie. Hindi siya sumigaw. Ngumiti lang siya. Pagbalik, nakita kong punit ang lining ng jacket ni Arturo. Kinuha ko ang aking panahian. Habang tinatahi ko ito, tahimik lang siyang nanonood. Pagkatapos, iniabot ko sa kanya ang jacket. Hinawakan niya ito, at ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Sumandal ako sa kanya. Pumasok ang sinagngarong taksibol. Tapos na ang tagulan. Aling Celia, salamat po, sabi ni Arturo. Sa edad kong ito, ngayon ko lang naramdaman na umuwi ako. Sa edad kong ito, ang parehong parirala, ngunit ngayon, ang kahulugan ay pasasalamat. Gusto ko rin sanang may pagluto si Daniel balang araw. Kung makita ko siya, hinikpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Ilang araw pa, tumawag si Angela. Ma, pupunta po ako diyan. Gusto ko pong batiin si Mang Arturo. Hindi na yung lalaki, kundi Mang Arturo. Pagkababan telepono, natawa ako. Habang tumatawa, umiyak ako. At habang umiyak, natawa ulit ako. 5 taon. Dumating ang taksibol. Binuksan ko ang rice cooker. Umusok. 2 takal. Nahanda akong pakain. Binuksan ko ang pinto. Dumating si Arturo. May dalang isang supot ng sariwang gulay. Ngumiti ako sa kanya. Ngumiti ako ng buong katawan. Naupo kami sa harap ng mesa, makaharap. 2 mangkok ang kanin. Isang bukas na pinto. Isang supot ng gulay. Iyon lang ang lahat. Kung may nakikini sa kwentong ito, isa lang ang itatanong ko. Ngayon, ilang mangkok ng kanin ang nasa inyong hapakainan? Kung isa lang, huwag nyo sanang isara ang inyong pinto. Baka may isang taong nag-abang sa labas, may dalang sariwang gulay. Walang imposible dahil sa edad.
May mga bagay lang na sa edad na ito mo lang malalaman. Ang bigat ng isang pinggan ng kanin, ang tapang na magbukas ng pinto, at kung gaano kahalaga ang sumandal sa balikat ng iba. Nalaman ko iyon sa edad na 59, kaya't hanggang ngayon, 2 takal ng kanin ang aking isinasaying. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring panurin ang iba pa naming mga video. Libre lang ang pag-like, subscribe, at pag-set ng notification. At kung may maeksanang tumatak sa inyo, ibahagi ito sa mga komento. Ang inyong mga salita ay maring magbigay na malalim na inspirasyon sa iba.